Guys, welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Seven of Wands in reverse and King of Swords in reverse. Ikaw ba yung King of Swords in reverse? No, it's not you. Person mo. Person mo yan. Hindi na siya tough. Hindi na siya nagpipigil sa emosyon niya, sa sarili niya. Kasi hindi na siya defensive. Hindi niya na nire-resist yung connection nyo. Nawala na yung pagiging defensive niya. Hindi niya na kinukontrol yung sarili niya na pwedeng mag-take na action. No? Na mahalin ka. Na magtiwala sa'yo. Mga ganun ba? Ano yung feelings ni King of Swords in reverse niyan sa'yo ngayon? Connected siya sa'yo. Feeling connected intuitively. Intuitively. Yes. Na you are connected intuitively. Ganun ang naramdaman niya na. There is a deep soul connection clarified by the Lover's card. And ano naman ang i-embody mo energy ngayon? Counselor. Magaling ka mag-advise, magaling ka magsalita with heart, with love, with emotion, kasi may water. Vast yung iyong knowledge or yung kaalaman mo. Ano pa ang energy mo, yung personality mo about sa'yo. Balance yung emotion mo and you are respectable, powerful, pero hindi nakaka-intimidate. And it's part of your mission na gampanan mo yung mission mo. Meron kang mission na gagampanan and may mga nagre-respeto sa iyo. You have the authority and power, no? And you are authorized. Parang ganon na gawin itong mission mo. It's your mission. Ganon. Grabe init. Wait lang. Ano yung iniisip ngayon ng person mo na to na si King of Swords in reverse? Na you are separated right now. In reality. In reality, kasi may parang may restriction na parang may pumipigil, gano'n. O maybe ikaw yung nagre-restrict sa sarili mo o may nagre-restrict sa inyo, gano'n. Na hindi pa kayo ma-unite, gano'n. You're in separation right now, gano'n lang sa isipan niya. Ano naman ang naisip ni King of Swords in reverse na to na next na gagawin towards you? Ace of Cups.
What's with the Ace of Cups here in reverse? Five of Wands. Actually, ipaglaban niya yung natapon, na wala. No? Ipaglaban niya yan eh. Yung natapon, na wala. Tama ba? Ipaglaban niya. Clarify ko nga. Hindi siya ipaglaban niya. Kundi, parang may pagtatalo sa isip. Parang nagtatalo yung isip at puso niya. Na, parang may doubt pa. May pagtatalo sa isip at puso niya kung ano yung gagawin niya. Wala pa siyang iniisip na next move towards you. Wala pa yan. Para natatalo yung isip at puso niya yan. Kaya wala pa siyang next move towards you. Wala pa siya naisip na next move. Ano kaya ang next move niya? No, possible na next move ni King of Swords in reverse na yan towards you. Ayan guys, ito madami to. Isa lang. The will. Ang sumunod sa kapalaran. Tama ba? Ang sumunod sa kapalaran? hindi ang sumunod sa kapalaran, kundi ang may mangyayari na. May mangyayari na kung ano yung nakadestin sa inyo. Ganon. Kung ano yung nakadestin. Hindi sa sumunod sa kapalaran, kundi kung ano yung nakadestin na mangyayari. Yun ang next na mangyari. Yun na nga guys. Tama. Kasi dumadaan kayo sa divine plan. Kung ano yung saad sa divine plan, yun ang next na gagawin niya. Ano ba yun? Ang next na, kung ano yung nakadestin na mangyayari sunod sa inyo, na gagawin niya towards you. Ano yun? Ano yung possible na next na gagawin niya na nakadestin na gagawin niya? The Moon. What's with the Moon here sa next na gagawin ni King of Swords in reverse sa'yo? Para bang meron siyang gagawing deceit. O may gagawa sa inyo ng deceit. Hindi. May gagawin siyang deceit. Meron siyang gagawin ng deceit. Siya ang gagawa ng deceit. Siya nga ang gagawa ng deceit. Meron siyang gagawin ng deceit. Deceit to na naisipan niya. Deceit na naisipan niya. Deceit yan ang gagawin niya. Pero nakasaad yan sa divine plan. Ganun kasi yun eh. Nasa divine plan yun eh. Kasi may mission ka, di ba? So, your life is divinely orchestrated pagka ganyan. May gagawin siyang deceit. Anong deceit yung gagawin niya? Ito, Queen of Swords. Ano yun? Maglalagay siya ng boundary. Maglalagay ng boundary. Deceit. Hindi. Ika-cut off ka niya sa buhay niya. Ganun din. Hindi. May gagawin siyang deceit. Ang maging manipulation to. Manipulation. So, see. Manipulation. Manipulahin yung isip mo. Manipulation. Parang yung push and pull. Mga ganun ba?
Manipulation. Yun ang gagawin niya, manipulation, deceit. Pero it's divinely orchestrated. Part ng divine plan yan. Nakasaad sa divine plan. Kung ba, kasama na yan sa divine plan eh. Yan ang next na gagawin niya. So, di ba? Kasi ang tao, instrument lang din, no? Next na mangyari. Tapos, ano ang next na gagawin ni King of Swords in reverse na yan towards you? Yung gagawa siya ng paraan para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Ano pa? Ang next na gagawin ni King of Swords in reverse na yan towards you. Upright ba to? To 8 of Pentacles. Oo. Mag-e-effort na yan. At mukhang continuous ba? Pag-e-effort na sa'yo. Continuous. Kahit mahirapan siya, kahit mabigat, kahit mahirap, ay talagang mag-effort yan. Mag-put ng hard work yun sa'yo. Talagang pag-effortan ka niyan. Pagpaguran ka niyan. Pagka nagkatuluyan kayo, worth it naman yung effort niya. Yung pag-effort niya, yung pagod niya. Pagpuput na niya ng hard work, di ba? And, ano kaya ang next na mangyari sa buhay mo? Bakit may mga divine plan dito? Kasi yung guide kasi natin dito, yung guide ko kasi dito guys ay angels. No? Mga pinadala talaga yan ng God para mag-guide dito. Kaya mga ganyan yung aking reading. May mga destiny, may mga divine plan, mga ganon. Diba? Unique, kakaiba siya. Bear. Ay, magiging masaya na kayo, maging positive ng person mo na you will be together, no? Ayan, no? Parang ano din to sa ibang deck, parang strength. Na matibay yung bond ninyo. Na, ayan, kasi mag-i-effort naman siya sa'yo, eh, no? Pero hindi agad-agad kasi may gagawin pa tong deceit. Na yung manipulation. Siguro push and pull. Iba-iba yung klase ng manipulation. Pero part ng divine plan yun, kaya huwag kang magalit. Baka mainis ka. Ano pa? Ang message na angels for you. Message na angels for you. Dietary change. Improve your diet and your life will also improve. Improve mo daw yung diet mo na sa ganun yung buhay mo mag-improve din. So, ganun pala yun. Ano naman ang wish mo magka-grant? Tingnan natin, ha? Yung hindi na maging guarded itong person mo, hindi na siya maging defensive. O kung may mga humahadlang, may humaharap na magkatuluyan kayo, na humaharang, no? Na sa ganun hindi kayo magkatuluyan. Mawala na yan sila. Hindi na maharangan niya o wala nang haharang-harang pa. Ganon. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan ang seeking of Swords and Reverse? Nakarecover na siya sa heartbreak. Yun ba? Yung Three of Swords yan. Madaming meaning kasi yan eh. Nakarecover na siya sa heartbreak. Pwedeng ex mo yan na nasaktan kasi na-break up kayo. And, pero you're meant to be together for sure. Halata naman dito eh. At meron pang Wheel of Fortune dito. I mean, the wheel, diba? Parang dumaan kayo sa gulong ng, parang gulong ng palad. Parang yung tinatawag ng divine plan or yung inyong connection is divinely orchestrated. Ganyan. Pag mga ganyan guys, palagi ka makakita ng mga synchronicities, may mga meaning yan. Sa kabila ng mga pinagdadaanan mo sa buhay ay magpapakita yung mga numbers, magpapakita ng mga angels yung mga sunod-sunod na
You are being supported by the divine realm, by celestial beings. You are being loved. You're loved, no, by the celestial beings, by divine realm, mga ganon yan. Pag mga ganyan, kasi alam nila na mahirap ang pinagdadaanan ng mga dumadaan sa ganyan. No? Hindi kagaya ng mga normal na tao na walang pinagdadaanan ng mga ganyan, ay hindi sila sasabak sa mga challenges na matitindi. Okay? So, yan. Kung naruruin nila yung buhay nila na gumagawa sila ng mga kapistihan o kapistahan sa sarili nila, ay karuwi ng sarili nila, like bisyo, like addictions. Sarili nilang choice yun. Unlike sa mga pinagdadaanan ng may mga misyon na ano talaga yan, is divinely orchestrated, matinding challenges yan. Okay? Kumbaga, mga desisyon nila sa buhay nila yun, yung mga sinisira nila yung buhay nila. Okay? Misdeep yung ginagawa nila kasi bakit? Eh, sarili nga nila, pinipisti nila eh. Ano pa yung gagawin niya sa iba? Hindi ganon din. Mamisti na lang. Ay influensyado na ng bisyo o addiction sa kanilang utak. O ano pa. Demonyo na yung lilid sa kanila. Ano pa, yun na lang, afterlife, may atol sa pinagagawa nila. Sino sisihin nila? Sarili nila. Sino? Kailangan ako. Anong kinalaman ko sa pagbibisyo nila? Sa addictions nila. Hindi ko kasi kilala. Sarili nilang madesisyon yung choices in life. Kung naglanto yung utak nila dahil sa bisyo nila, sa mga addictions nila, wala sila ibang sisihin eh. Wala namang ibang na-mistis kanila, hindi sarili nila. Diba? Wala silang disiplina sa sarili nila. Wala silang control. Mas pinipili nila yung enjoyment. Pansandalian na satisfaction. Yung masaya sila, mga ganon. Para ba hindi nag-iisip yung mga ganong klase ng tao. And then, madami magalit niyan kung marinig nila yung sinabi ko. Pero totoo yun. Nasa kanila na kung magbago sila, hindi ko lang pinipilit na magbago sila. Ano naman sa akin, buhay nila yan. They have their own choices in life. Pag tinapon sila sa impyerno, wala sila ibang sisiyan. Sarili nila, choice nila sa buhay nila, yung desisyon nila yun. Bakit madami? Eh kung marami ang may mga addictions at bisyo, diba? Ano naman ang buti nga yan at sinasabihan pa. O pag nagbago sila, sino mag-benefit? Sino ang ma-set free sa addictions at bisyo? Sino ang maging healthy? Diba? Sino ang maging maayos ang buhay? Ako ba? Hindi sila. Ano naman ang next na mangyari sa buhay mo? Or maybe sa inyo na person ba? Upright ba itong 6 of Wands? Walang kayo na eh. Gusto ko lang in reverse. In reverse.
hindi mag-succeed ang mga gustong magpa-clouded ng isipan mo, no? Gusto nilang pa-clouded din yung isip mo eh. Ay hindi, yung isipan ng person mo. Isipan ng person mo, gusto nilang pa-clouded din yung isip ng person mo. Hindi sila mag-succeed. Hindi sila magtagumpay. Hindi sila maging victorious na magpa-clouded pa yung isipan ng person mo. Yun ang next na mangyari sa buhay mo. That's why, may nagpapa-clouded sa isip ng person mo. Kaya ganyan. Parang, nagtatalo yung isip at puso niyan. Yan. Kasi isip niya, pinapa-clouded ng mga hudas. Hudas. Demonyo na tao yan. Tao ba? Tao ba nagpapa-clouded yung sa isipan ng person mo na si King of Swords and Lovers? Tao. Mukhang si King of Pentacles. Ito ba nagpapa-clouded sa isip ng person mo na si King of Swords? Hindi. Basta tao siya. Tao. O ito yung sa person mo energy. Na maging stable yung person mo kasi hindi na nila magpa-clouded yung isipan ng person mo. Secured, stable na siya. Stable yung isip niya. Ganun. Pero sa kabila na pinapa-clouded nila yung isipan ng person mo, tingnan niyo. At gusto niyang ma-unite kayo. Halata naman dito eh. Ano ang gusto sabihin sa'yo ni King of Swords and Reverse? Hindi na siya makapag-antay. Ang gusto niya yung mawala na yung waiting na yan. Yung matagal na pag-antay. Yung ganun. Na maging positive na yung mangyayari sa inyo, na maging inspired na kayo, positive, basta positive na yung mangyayari sa inyo, na magkaroon na ng alignment, pati. Yes, na magkaroon na ng alignment, na bubuo na kayo ng pamilya. Ayan, dumadaan kasi Chris Divine Plan. Madami bang attracted sa'yo? Madami at gusto nila mag-risk. So ito na lamang guys for collective